Isaiah chapter 55. Nagsisimula po ang ating pagbasa sa verse number 6, and I want to request all of you to please follow me silently sa inyong mga Biblia sa ating pagbasa. At katulad ng lagi-lagi, binabanggit ko po sa usapang pakikinig ng mensahe, pagbasa pa lang po ng teksto, buong laya na ang banal na Espiritu ay gawa natin yung pagkakataong makakilo sa ating pong mga puso. Isaiah chapter 55, beginning verse number 6, seek ye the Lord while he may be found. Call ye upon him while he is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord. And he will have mercy upon him, and toward God, for he will abundantly pardon. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. For as the rain cometh down, and the snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the earth, and maketh bring forth and bud, that it may give seed to the sower, and bread to the eater. So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the things whereto I sent it. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Amang Banal, purihin po ang pagkabasa ng iyong banal na salita. Thank you for this opportunity once again, na kami po'y makapag-aaral, makakapakinig. And I pray, O Father, na inisip mo po ang aming isip, puso at pagkatao, para pratin mo po na walang maging hadlang sa pagpapalang inilaan mo para sa bawat isa. I pray, O God, that you will again use your humble servant. May you build with your Holy Spirit, O God. Bigyan mo po ako ng karunungan na sapat at akin pong kailangan sa pagbabahagi po ng iyong salita. At ang bawat isa po ay maging empty sa sarili upang magkaroon ka ng pagkakataon na kami po ay iyong punuin, Panginoon. Thank you po sa gawain ito. Salamat po sa bawat kapatiran, hindi lamang po dito sa Victory Provincial Baptist Church, kundi maging sa Living Water Baptist Church, maging sa mga kasama po namin na marahil nasa ibang bansa na ngayon po'y nakikipag-aralan sa amin at nagmimisteryo para sa iyo. I pray, O Father, that you will bless them too. Thank you so much. I would like to commit to you everything, Heavenly Father, especially this preaching. For all of these things I ask and pray in Christ's most holy name. Amen. Amen. You will now be seated. Upo na po tayo. So, ang sabi po ng talata, importante po na sa buhay ng tao, ang hinahanap natin ay ang Panginoon. Amen. Ito po actually, sa pagkakasulat, ang sabi po ng writer, seek ye the Lord while he may be found. Call ye upon him while he is near. Ito po ay expression na kung saan po, mga kapatid, ang gusto pong ipunto. Samantalang ang Diyos nandiyan at nakikinig sa atin, samantalang ang Diyos nagbibigay ng pagkakataon, mas maganda na tayo po ay hanapin natin siya, lumapit tayo sa Kanya, tumawag po tayo sa Kanya. At sa usapin ng paglapit natin sa Panginoon, sa usapin ng paghanap natin sa Panginoon, isang bagay po ang idiniin ng ating pong teksto. Let the wicked forsake his way. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. And let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him. And our God, for he will abundantly pardon. Alam niyo po, itong passage na ito ay passage na nagagamit din sa naging kasaysayan ng bayan ng Panginoon sa usapan ng revival. Yung bang panawagan para manumbalik sa Diyos. Panawagan upang muli po sentruhan ang Diyos. Hanapin po ang Diyos. Alam nyo, sa ating pong lakbay dito sa lupa, kahit sa ating presenting panahon, sa Kristyanismo, sa pangkalahatan, actually po, samantalang tayo nandito sa lupa, maraming pagkakataon po na medyo nadadivert ang ating atensyon, kung saan-saan po napupunta ang ating pong mga atensyon, mga kapatid. At dahil po dito, hindi natin namamalayan na unti-unti napapalayo na tayo sa Panginoon at sa nagiging sistema ng ating buhay. It seems that God is no longer our priority. And that is actually not good. And that is why, again,
kinakausap niya ang kanyang bayan sa pamagitan po ng mga taong kanyang itinalaga. Ngayong gabi ito, gusto kong pansinin niyo po yung pong pahayag na ito ng mga talata. Ang sabi po, let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord. Ito pong bagay nito, mga kapatid, ay napakaliwanag na masasabi nating mensahe at panawagan sa kanyang bayan na meron silang dapat talikuran. At ano po ito? Yung kanilang daan. Let the wicked forsake his way. Tapos, pag tinignan niyo po yung kasunod na talata, sa verse number 8, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, said the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So dito po, makikita nyo kung paanong sa mensahe o panawagan ng pagtalikod sa kanilang mga sariling daan, niliwanag po ng mga talata na ibang-iba kasi yung paraan ng Diyos sa paraan ng tao. Ibang-iba yung pag-iisip ng Diyos sa pag-iisip ng tao. At dito po, ipinunto kung gaano kalaki ang diferensya. Kung gaano raw po ang taas ng langit sa lupa, gaano kalaki ang diferensya, mga kapatid. At alam po natin na walang makakasukat niyan. Alam po natin na talagang totally, ito po ay ibang-iba. Magkasalungat na magkasalungat. Hindi kailanman magpapanagpo. Kaya dito po, ang magandang isipin natin sa usapan ng mensahe na nais iparating ng Panginoon, tayo po'y nag-uusap sa paraan ng tao at sa paraan ng Diyos. Sa paraan mo at sa paraan ko. At ang sabi po, let the wicked forsake his way. Ang sinasabi po, talikuran mo na yung daan mo. Talikuran mo na yung paraan mo. Isa-isang tabi mo na yung mga plano mo, yung mga iniisip mo. It means to say na ang dapat nating bigyang halaga, ang dapat nating sentruhan ay ang paraan at ang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya ngayong gabi ito, gusto ko pong ibigay ang mensahe na pinamagatan ko pong always choose God's way. Always choose God's way. Lagi nating piliin yung pong paraan ng Diyos, yung kalooban ng Diyos, yung kagustuhan ng Diyos, yung plano ng Diyos. Yun ang lagi nating piliin. Kailanman, hindi magiging mas mainam ang plano mo kaysa sa plano ng Diyos. Kailanman, hindi po pwedeng mas magaling pa ang paraan mo sa paraan ng Diyos. Hindi po pwedeng mas maganda ang kalooban mo kaysa sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, talikuran na natin ang ating paraan. Kalimutan na natin ang ating mga sariling pag-iisip. At magpasimula na po tayo na lagi sa buhay natin, piliin natin ang paraan ng Diyos. Amen? Always choose God's way. Mga kapatid, mga minamahal, una, in daily life, let us always choose God's way. Amen. Sa araw-araw nating buhay, sa ating pong araw-araw na lakad at pamumuhay, lagi nating piliin yung paraan ng Diyos. Amen? Lagi nating piliin ang paraan ng Diyos. In daily life, alam po ninyo yan, na araw-araw, sa buhay po natin, lalakad po tayo, magpapasya po tayo, maraming bagay na gagawin po tayo, but make sure na sa ating pong araw-araw na buhay, pipiliin natin ang daan ng Panginoon. Amen? In difficulties, let us always choose God's way. Diba? Mga kapatid, mga minamahal, una po na binibigyang pansin po natin in daily life, sa ating pong araw-araw na buhay, maganda po na ating piliin ang paraan ng Panginoon. Amen? Siguro po, importante na makuha natin yung ilang mga talatang magpapaalala sa atin ito. Like for example, hindi po ba sa Colossians chapter 3, isinulat po ni Apostle Paul
Okay? Na ang sabi po niya, whatsoever you do. Whatsoever you do. Anong sabi niya? Do it heartily as unto the Lord and not unto man. So the idea, mga kapatid, is very clear na sa ano man daw kung gagawin natin ang buong puso sa Panginoon. So kaya ito ang dapat nating panuntunan sa buhay. Na sa araw-araw nating lakad, na sa araw-araw nating pamumuhay, piliin natin ang daan ng Panginoon. Yung makaluluwalhati sa Panginoon. Yung kaluguran ng Panginoon. Anong klaseng Kristiyano po tayo kung ang ating pong mas binibigyan ng importansya yung ikasasaya natin? Mga kapatid, mga minamahal, ako at ikaw ay dapat bound and committed na wala tayong ibang bibigyan ng kalwalatian, wala tayong parangalan, wala tayong papupurihan, bibigyan kaluguran, kundi ang Panginoon. Sa lahat ng gagawin natin. Amen? Mga kapatid, in daily life, diba? Choose God's way. In difficulties, choose God's way. Diba? Yun ang reason kung bakit ang paalala ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya in Romans chapter 8. Ito ba yung nakatutok dito? Okay? Romans chapter 8, ang sabi po sa verse 28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Sa usapang plano ng Diyos, hindi laging smooth sailing. Naintindihan niyo po? So it is good to be reminded, folks, of what happened doon po sa buhay ni Joseph. Ano po ang nangyari sa buhay ni Joseph? In spite of the fact na ito pong si Joseph ay nakatanggap ng vision, ng mensahe patungkol sa plano ng Diyos sa kanya. Pero hindi po nangangahulugan na ang lakbay tungo doon sa magandang kaganapan ng plano ng Diyos ay puro po patag, mga kapatid. Hindi po laging pleasant and favorable. In fact, yun po ang reason why we need to remind ourselves na bilang mananampalataya, we need to walk by faith. We need to live by faith, not by sight. Amen? Kasi may mga Krisyanong pag kami nararanasan sa buhay, parang gusto nang maniwala sa malas eh. Di ba? Ano ba naman ito nangyayari sa atin? Ba't kailangan maranasan natin ito? Ba't kailangan mapasok tayo sa ganitong sitwasyon? Mga kapatid, as long na meron kang katiyakan na ikaw ay nagmamahal sa Diyos, na ikaw ay nasa kalooban ng Diyos, anuman ang i-allow ng Panginoon, huwag kang pumalag sapagkat alam natin na ito po ay magdadala sa atin sa kung ano talaga ang gustong i-accomplish ng Panginoon. Wala ho kayong mababasa sa Biblia na ang pangako sa Kristyanismo walang rough road. Okay? May mga difficulties. Alam kong alam nyo ang sinasabi ko. Because marami po sa atin, we've been there. Or maybe presently, nahandyan ka. Maybe right this point in time, you are facing difficulties sa buhay mo. Ang ibig ko pong sabihin, it is very possible na sa atin po dito, maaaring presently, you are facing, great battle, di ba? Yung difficulties, yung bang dumarating ka doon sa point na kung di ka hahawak talaga sa Diyos, kung di ka kakapit sa Diyos, baka hindi mo nakayanin yung mga sunod-sunod na mga pangyayari sa buhay natin. Kaya nasabi ko po sa inyo, it is good na alam natin ang ating Biblia na ang Diyos sa kanyang magandang plano sa buhay ni Job, niloob na makaranas siya ng ilang mga atake ni Satan sa kanyang buhay, pero dahil sa kanyang pong pagpapaubaya, dahil sa kanyang pagpapasakop, sa kung ano ang pahintulutan ng Panginoon, makikita niyo po na napakagandang istorya na ginagamit nating lahat ang istorya ni Job. Amen? The same. Diba? Sa buhay ni Joseph, ginagamit natin yung mga rough roads na dinaanan po ni Joseph doon sa kanyang pong lakbay, doon sa kanyang journey. Napakaraming rough roads, mga kapatid, mga taong hindi mo inaasahan na magbibigay ng sakit sa kalooban mo, mga sitwasyon na kung tutusin, hindi mo expected na mararanasan mo. I am telling you, mga kapatid, na ang importante lang na isi-secure natin na tayo'y nasa plano ng Diyos. Ang iyakin mo lang, mahal mo talaga ang Panginoon sapagkat kung ikaw ay confidente that you really love the Lord and you
para sa iyo sa talagang magandang hinaharap. Amen? For I know the thoughts that I think toward you, said the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Huwag niyong ilalagay ang Diyos doon po sa katayuan na parang ang tingin mo sa Kanya, ang lupit mo, Panginoon. Bakit mo hinayaang maranasan ko ito? Huwag na huwag tayong darating sa ganong kaisipan. Amen? Kundi ang dapat po, pag nakakaranas tayo ng mga hindi magagandang sitwasyon sa buhay, Panginoon, ano man itong dinadaanan ko, alam mo yan, katulad ng sinabi ni Job, na kung saan mga kapatid, hindi niya naintindihan ang maraming bagay na nangyayari sa kanya, pero isang bagay lang naintindihan niya, na alam ng Diyos ang dinadaanan niya, alam ng Diyos ang nararanasan niya, alam ng Diyos ang sitwasyon niya, alam ng Diyos ang lakbay niya. Sinasabi ko sa iyo kapatid, ano man ang sitwasyon mo, hindi ko alam, hindi alam ng katabi mo, at ikaw, may mga pagkakataon, na hindi mo may paliwanag, hindi mo naintindihan, bakit nandito ang sitwasyon ito? Bakit ang tagal-tagal na naiinip na ako? Mga kapatid, mga minamahal, ang isang bagay na makatutulong sa iyo, lagi mong panghawakan na may Diyos, na may kalooban para sa iyo, na nakakaalam ng sitwasyon mo, at siya ang matatawid sa iyo sa landas, sapagkat may sakdal na kaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Pananampalataya po, kailangan. Pangahawakan sa kung ano po ang sinabi ng ating Panginoon. What is important is that we are very sure na tayo po ay nasa kanyang kalooban. Yun po ang pinakamahalaga. Kapatid, in daily life, choose God's way. In difficulties, even in difficult times, in difficulties, still, piliin mo pa rin ang paraan ng Diyos. Huwag mong hulutasin yung problema mo sa sarili mong paraan. Huwag mo tayong mabubuhay ng mga nangahawakan sa diskarte natin. Kaya ko yan, magagawan ko ng paraan yan. Huwag! Tayo po ay lagi-lagi sumunod sa kung ano ang paraan ng Diyos. Amen? Please be reminded. Sinabi na po niya, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, say the Lord. So yun po, magbigay na ng idea sa atin. Iba yung isip mo sa isip ng Diyos. Iba yung plano ng Diyos sa plano mo. Iba yung paraan ng Diyos sa paraan mo. Ang tanong ngayon, alin ang mas panghahawakan mo? Diskarte mo, paraan mo, pag-iisip mo, plano mo? No! Ang tanging papanghahawakan natin ay ang pag-iisip, plano, at paraan ng Diyos. Amen? Pag-iisip ng Diyos, plano ng Diyos, paraan ng ating Panginoon Diyos. So again, okay, in daily life, choose God's way. In difficult things, in difficult times, choose God's way. Amen. In decisions, Tama. in decisions, Tama. choose God's way. Amen? Action. Ang sabi po ng Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He, listen to this, and He shall direct thy path. Amen? Importante po na sa bawat desisyon natin, ang ating pong piliin ay ang paraan ng Panginoon. Ilang mga bagay po ang gusto kong bigyan pansin po natin sa usapang mga pagpapasya. Kapatid, una, decisions define or determine destiny. Okay? Mga kapatid, mga minamahal, importante na maintindihan po natin na ang mga kapasyahan natin ang magdi-define o magdi-determine ng katutunguhan po natin. Kaya nga sabi ko, ang isang napakaganda lang po na lagi-lagi maging paalala po sa atin na ang Diyos sa kanyang sistema, na ang Diyos sa kanyang disenyo, ikaw bilang tao na kanyang nilikha, meron kang choice. Tama po ba? Yes. Mga kapatid, are we aware na sa buhay po natin, meron tayong accountability? Why? Sapagkat created tayo ng Panginoon na meron tayong will. We can decide. We can choose. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, paalala po, decisions define destiny. Yung pagpapasyahan mo, yun po'y may malaking kinalaman sa kapupuntahan mo. Meron akong
kong parating nababanggit na talata sa inyo na ito po'y malaking tulong sa akin because I believe ito po ang totoo sa lahat na ang Diyos nung likhain niya ang tao, nilikha niya na ipinakikita niya ang makabubuti at makakasama. Sinasabi niya kung ano ang dapat at kung ano ang hindi. Inilagay po niya at inilalagay po niya ang bawat tao sa kalagayan na magpapasya po tayo. You know why? Kasi it is very important for us to somehow understand how God is operating at kung paano siya nakikipag-deal sa tao. Diba? Isipin niyo po, kung ang tao nilikha ng Diyos na walang will, walang choice, ano man ang mangyari sa tao, we can blame Him. Yes! Hindi po ba? Halimbawa po, wala akong choice. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon para magpasya. Hindi masama ang nangyari sa akin. Bagamat ang Diyos, hindi niya gagawin po yun. Kung ganun man ang kanya naging disenyo, hindi niya pasasabay ng tao. But listen, in the reality of life, marami po sa atin, may mga napapariwara ang buhay. Bakit po napariwara ang buhay? Dahil yun ang gusto ng Diyos sa kanila? No! Dinisenyo ng Diyos na ikaw na tao, meron kang kapasyahan at gusto ng Diyos sa matamis na damdamin. Piliin mo ang tama. Hindi dahil obligado ka, kundi dahil mahal mo siya. Amen? So kaya, pansinin niyo po, pag ikaw ay nagpasya, huwag kang magtuturo ng kahit sino sa hindi magiging magandang kahihinat na ng pasya mo. Are you listening? Di ba? Ang operasyon ng Diyos, ganun. Yung ginawang sistema ng Diyos, ganun. Na ang tao hindi siya pwedeng balikan. Di ba? Malinaw po eh. Ang sabi nga po niya sa Romans chapter 1, okay? Ito raw po, for the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that we are without excuse, they are without excuse. So, ibig sabihin po, yung lahat ng sanlilikha ay napakalaking kamangmangan na hindi mo kilalanin ang Diyos. Di ba? Yung mga nagmamarunong, maging sa punto na dinidinay nila yung existence ng Diyos. Mga kapatid, napakalaking kahalalan. Napakalaking kamambangan. Na pati existence ng Diyos ko, questionin po. Kaya ang mga tao po, Panginoon ng kanilang sarili, gagawin ang lahat ng kanilang gustong gawin. Pero alam niyo po, ang nakakalungkot na tanawin, marami pong mga tao na sa nangyari sa buhay nila, pati Diyos sinisisi nila. At yan po'y hindi magandang tanawin sa usaping Kristiyano. Hindi maganda na sinasabi mong Kristiyano ka at pag mayroong hindi magandang nangyayari sa buhay natin, sisisihin natin ang Panginoon. Mga kapatid, mali-mali po yan. Kasi ganito po nag-ooperate ang Diyos. Behold, I have set before you life and good, death and evil. Behold, I have set before you this day a blessing and a curse. A blessing if you obey the Lord, the command of the Lord your God. And a curse if you will not obey. Pansinin niyo po, inilagay ng Diyos ang tao sa magpapasya. Hindi ba? Kung pinagpasyahan mo na sa buhay, huwag mo siyang sisisihin sa pagdadalan sa iyo at magiging resulta o outcome ng pagsuway mo. Mga kapatid, sinasabi ko po, decisions define destiny. Malinaw yan, mga kapatid. Okay? Decisions define destiny. So, anong dapat maging appeal sa atin itong puntos na ito? Be careful sa iyong pagpapasya. Be wise! Beware! And be watchful! Mag-ingat ka sa bawat desisyon mo. Pag-aralan mo, tingnan mo yung bawat desisyon mo at maging pantas po tayo sa mga desisyon na gagawin natin. At alam niyo po, ang may kapantasang desisyon na pagpasyahan mo na yung kalooban ng Diyos at yung paraan ng Diyos, yung plano ng Diyos, yun ang mangyari sa buhay mo. Amen? Huwag mong ipilit ang sarili mong gusto. Huwag mong ipilit ang
ang sarili mong paraan. Huwag mong ipilit ang sarili mong plano. Hindi mo pwedeng mas higit yan sa plano ng Diyos. Hindi mo pwedeng mas maganda yan sa plano ng Diyos. Mga kapatid, pwede nating i-definite na napakaganda ng plano ng Diyos sa atin. Amen. That is exactly what the Lord said sa kanyang tao. Alam ko yung iniisip ko sa inyo. Alam ko yung plano ko sa inyo. Kaya mga Kristiyano, huwag tayong mabubuhay na para bang hindi alam ng Diyos yung gagawin niya sa atin. Panghawakan mo na alam ng Diyos kung anong gagawin niya sa buhay natin. Kapag ka tinatawag ka ng Diyos, sumunod ka sa tawag ng Diyos. Hindi yung mangangatwiran ka. Paano na pamilya ko? Ano na mangyayari sa kanila? Mga kapatid, kung ako po ay nakinig sa ganyang kaisipan ko noon, palagay ko po, pati pamilya ko na pariwara ngayon. But I praise God na natutunan ko, na pagpasyahan na yung plano niya, yung tawag niya, yun ang sinunod ko sa aking buhay. At the same time, sa mga pinagpapasyahan natin, ngayon po, napaka-careless ng maraming Kristiyano eh. Napakadali natin magpasya na isa-isang tabi mga bagay na para sa Diyos. Kaya kasi sinasabi ko po, mga kapatid, ito po ay talagang puso sa puso pag-uusap. Marami pong mga Kristiyano magaling lang magsalita. Marami pong mga Kristiyano magaling lang pong magpayo, magaling lang magsabi sa iba. Pero kamusta po tayo? Sa bawat pagpapasya na ginagawa natin, kamusta po tayo? Mga Kristiyano, decisions define destiny. Mahalagang paalala po yan. Kaya nga, pipili ka, buhay, o kabutihan, o kamatayan, at kasamaan. Mga kapatid, the choice is ours. Yes, yes. Ang pagpapasya at ang pagpili nasa atin. Choose God's way. In difficulties, choose God's way. Yes. In decisions, choose God's way. Because decisions define destiny. Second, Amen. decisions demand discernment. It is a good reminder para sa bawat isa sa atin. Ang pagpapasya natin, ang sabi po ng sulat ni James, if any of you, James 1:5, if any of you lack wisdom, anong gagawin? Let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. Mga kapatid, ang pagpapasya, ito po ay nagdidemand ng discernment, ng karunungan. So don't just decide, mga kapatid. Huwag na huwag kang basta magpasya. Huwag na huwag kang gagawa basta ng pagpapasya. Dito pumapasok, mga kapatid, yung pong napakahalaga na paglapit natin sa Diyos, pagkonsulta natin sa Diyos. Hindi mo maintindihan ang mga nangyayari. Siyempre po, kapag ikaw ay nasa sitwasyon na hindi mo naintindihan ang mga pangyayari, napakalaki ng posibilidad na magpapasya ka ng mali. So, ang kailangan para maging tama ang pagpapasya, hingi tayo ng karunungan sa Diyos. Amen? And I believe, sa bawat pagpapasya natin, ang laki-laking tulong ng discernment. Di ba? Kasi ang discernment, mga kapatid, ito po ay ang wisdom na nanggagaling sa Panginoon para ma-determine mo kung makakabuti at makakasama. So kaya, ang importante as we continue on, as we grow sa ating pong spiritual life, dapat ang manifestation nito ay yung pagiging talas, yung pagiging matalas ng ating discernment, at ang talas ng discernment, magmamanifest po yan sa pagpapasya na ginagawa natin. So I am telling you, ngayong sandaling ito, that decisions demand discernment. Amen. Opo, ang pagpapasya natin, ito po'y nagdi-demand ng karunungan na nanggagaling sa Panginoon. We need to seek God's wisdom. Hindi po yung worldly counsel ang kailangan po natin. Kailangan po natin na pinag-aaralang mabuti. Tinitimbang natin yan, tinataya po natin yan. At sa usapan ng pagtimbang at pag-aaral natin sa mga bagay-bagay, ang basis pa rin natin, Word of God. Kasi hindi ka tatalino
talino sa usaping Kristiyano na iihiwalay mo ang salita ng Diyos. So it is very impossible for a believer na maging sharp ang kanyang discernment nang wala po ang salita ng Diyos. Ang gusto ko pong i-point out ngayong gabi, napakahalaga ng salita ng Diyos sa ikatatayas ng ating discernment. Sa ikatatalino po natin, sa karunungan mula sa langit, salita ng Diyos ang kinakailangan po natin, mga kapatid. Kaya nga, let us always pray for guidance in every step, in every decision, sa bawat pagpili natin. Make sure na tayo po'y ginagabayan ng ating pong panalangin at ng salita ng ating Panginoon Diyos. So, una po, decisions define destiny. Second, decisions demand discernment. And then, thirdly, decisions develop discipline. Yes! Alam niyo po yung pagpapasya natin, ang nadidevelop dito yung disiplina natin. Lalo na doon sa idea na hindi ka basta magpapasya. Okay? Para mas ma-feel nyo po at maintindihan nyo po ang gusto ko pong i-point out, mga kapatid. Hindi po ba yung sinabi po ni King Solomon na trust in the Lord with all thy heart and lean not unto thy own understanding, in all thy way acknowledge Him and He shall direct thy path. Hindi po ba, mga kapatid, tinuturuan tayo nito na medyo supilin natin yung sarili natin? Yung idea po ng lean not into your own understanding. The same concept and idea nung sinabi ng teksto natin, let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Kalimutan mo yung iniisip mo, kalimutan mo yung paraan mo, bumalik ka sa Panginoon, hanapin natin ang Panginoon, samantalang siya'y masusumpungan, tumawag tayo sa Kanya, samantalang siya'y malapit, talikuran ang dapat talikuran, at pagpasyahan natin na yung paraan ng Diyos, yung kalooban ng Diyos, yung plano ng Diyos, yung pag-iisip ng Diyos, yun po ang ating sundin. Amen? Mga kapatid, ang ating pong pagsunod rito ay malaking tulong sa ating pong magiging kahihinatnan. Yes. Alam niyo po yun, yung mga pagpapasya natin, di ba? Yun po yung magdi-develop ng disiplina sa atin. Lalo na kung nahinduroin tayo sa idea po na talagang tuturuan natin ang sarili natin na lagi-lagi pagtiwalaan po natin ang Panginoon. Na matutunan po nating sundin ang ating Panginoon sapagkat sa pagsunod natin sa ating Panginoon, doon na bibuild yung tinatawag nating maturity and spirituality. Diba? Yung patience, yung pong attitude ng pananalangin, yung pagiging persistent po natin. Mga kapatid, ito pong lahat ng ito ay importante sa decision making. Tingnan nyo po, kapag ang isang tao po, alam nyo yung tawag doon? Yung talagang yung mga kabataan, di ba, ang sinasabi natin, masyadong mapusok. Yung nagpapasya, bago mag-isip. Sa tamang disiplina, mga kapatid, bago ka magpasya, pag-isipan mo muna. Tama po? Tama. Kasi kapag ikaw ay bumakbang na, pag ikaw ay nagpasya na, kaya nga sabi ko po, sa usapang pagpapasya, nadidevelop dito yung disiplina na talagang ang gagawin mo, dahil Kristiyano ka, pag titiwalaan mo ang Diyos ng buong puso, hindi ka manghahawakan sa sarili mong kaunawaan, sa lahat ng lakad mo, tatawag ka sa Kanya, kukonsulta ka sa Kanya, para makatiyak ka na maitutuwid ang iyong landas. Amen? Hindi maganda po yung nagpasya ka, and then, at saka doon ka nag-isip. Tama ba yung ginawa kong desisyon? Wala. Ang tama, mga kapatid, bago mo ginawa yung desisyon, pinag-isipan mo, tama ba ito? Ayon ba ito sa sinabi ng Panginoon sa akin? Ito ba yung gabay ng Diyos sa akin? Ito ba yung kalooban talaga ng Diyos? Ito ba yung paraan na itinuro ng Panginoon? Mga kapatid, decisions develop discipline. Kaya nga, ngayong gabi ito, isipin po natin mabuti. Kung ang bawat Kristiyano sa usapang pagpapasya, ang pipiliin ay ang paraan ng Diyos, ano kaya ang magiging buo nito? Naiiwasan po ang kalagayang i-blame mo ang Diyos
sa nangyayari sa buhay. May iwasan po yung pagtuturo natin sa kung kani-kaninong tao sa nangyari sa atin. That's right. Kasi ang dealings ng Panginoon, mga kapatid, sa individual. Hindi po pwedeng kasalanan ng iba, ikaw ang magdurusa. Hindi po pwedeng ganun. Kung ano man ang pahintulutan ng Diyos na mararanasan mo, alam ng Diyos ang kanyang ginagawa, mga kapatid. Dinidevelop niyan yung ugali natin na pagtiwalaan natin lubos ang Diyos sa buhay po natin. Amen? Okay, tanong po, naniniwala po ba kayo na ang paraan ng Diyos ang garantisado? Yes. Sure. Mga kapatid, God's way, it is good. Yes, Yes. God's way, it is guaranteed. Yes. Pagka pinag-usapan natin yung paraan ng Diyos, mabuti yan. Pagka pinag-usapan natin yung paraan ng Diyos, garantisado yan. At mga kapatid, God glorifying po yan. Kapag po ang desisyon natin ay tama, mga kapatid, yan po'y magbibigay ng kalwalatian sa Panginoon. Kaya ang sabi po, mga kapatid, and whatsoever you do it heartily as unto the Lord and not unto man. Balikan niyo yung teksto natin. Okay? Ang sabi po, seek ye the Lord while he may be found. Call ye upon him while he is near. Let the wicked forsake his way, and the righteous man his thoughts, and let him return unto the Lord. And he will have mercy upon him, and to our God, for he will abundantly pardon. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, said the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. Di ba ito yung magandang maging desisyon natin ngayong gabi? Na yung kaeksaktuhan ng sinabi ng talata, na ang gagawin po ng bawat isa sa atin, magpapasya tayo na talikuran natin ang ating sariling daan, talikuran natin ang ating mga sariling plano, at ating pong pasimulan, at talagang lagi-lagi ang susundin natin, ang panghahawakan natin, ang ating pong bibigyan ng way sa buhay natin, ay yung paraan ng ating Panginoon. Amen? Mga kapatid, always choose God's way. Tuloy po natin sa panawagan po ang ating po napakinggan na preaching mula po sa ating pong bishop. At napakaganda po na ating pong marinig po ito na sa lahat po ng ating pong ginagawa, sa direction po natin, sa mga decision making po natin, sa pang-araw-araw po natin buhay, lagi po natin pipiliin po ang Panginoon. At ngayon po, sa gabi po na ito, habang tumutugtog po ang ating pong piano, kung kayo po ay kinausap ng Panginoon sa preaching po na ito, lapit po tayo dito po sa altar at sama-sama po tayong manalangin. Baka maraming na pong beses sa buhay po natin na nauna po yung ating pong pagpapasya bago po tayo kumonsulta sa ating pong Panginoon. Maraming beses po sa ating pong buhay, nandun po yung temptation na yung kagustuhan natin ang manaig. Pero malinaw po mula po sa salita ng Diyos na dapat po lagit-lagi nandoon yung gabay ng Panginoon. Dapat alam natin sa ating pong buhay kung ano ang kaparaanan at ano ang daan ng Panginoon, ano ang kalooban ng Panginoon para po sa atin. Maaari ngayong gabi naguguluhan ka. Ano ba ang kalooban ng Panginoon para sa akin? Sana po nasagot ng mensahe po na ito. Sana nakausap mo ang Panginoon sa mensahe na to. Piliin mo ang daan ng Panginoon. At hayaan mong i-reveal niya kung anong plano niya sa buhay mo. Maaaring hindi mo gusto yung plano ng Panginoon, pero yun yung the best para sa iyo. Always choose God's way. You don't know what God can do in your life. His way is always good. It's always guaranteed. At ang daan niya, laging i-glorify ang kanyang pangalan. And that's what we want. The good way coming from God. The guaranteed way. And the God-glorifying way. Dear Father in heaven, we thank you, Lord, na itinawid niyo po kami, Panginoon, sa mensahe po na ito. Despite some technical difficulties, Lord, we heard your word. And we need this word, oh God.
Salamat, Panginoon, ginagamit niyo po ang aming pong mahal na bishop upang maiparating po sa amin ang mahalagang mensahe galing po sa Biblia. Maalis sa amin pong buhay, Panginoon, marami pong mga daan, marami po kayong mga desisyon, Panginoon. Even in our difficult times, kami po ay nag-stray away from your way. Maraming mga beses sa aming buhay, Panginoon, na daan namin ang aming pong nilalakaran. Yung choices namin ang gusto po naming makita po sa aming pong buhay at hindi po yung kalooban niyo, Panginoon. And for those things, Panginoon, and for those times in our lives, Lord, humihingi po kami ng kapatawaran. Sana, Panginoon, ay lagi namin maalala na kami po ay mga tao, we are so limited. But you are God. We are finite, O God, but you are an infinite God. Unlimited in your wisdom. Kaya makita namin, Panginoon, na kami ay dapat manangan, Panginoon, sa inyong kalooban, sa inyong kalunungan, sa iyong kaparaanan, Panginoon. Not our ways, but your ways, O God. Not our thoughts, but your thoughts, O God, because your thoughts are higher than our thoughts. Your ways are greater than our ways. Nawa, Panginoon, ito po ay patuloy na magbago po sa amin. Lalo na, Panginoon, sa decision making, Panginoon. Makita, Panginoon, ang gabay ng gagaling po sa inyong salita. Huwag po kaming lumusong, Panginoon, sa isang desisyon na hindi namin naikonsulta pa sa inyo, Panginoon, na wala kaming gabay galing po sa inyo. Bagkus, Panginoon, sa bawat hakbang namin, nawa po, Panginoon, kasama namin kayo, nawa po, Panginoon, nandun po ang inyong gabay, at nawa, Panginoon, ay lagi namin pipiliin, Panginoon, kung ano po ang sinasabi niyo po, kung ano po ang direksyon na pinapapunta niyo po sa amin. Lord, please help us every day because we need you. Not just every day, Lord. Not just every hour, every minute of the day, Lord, we need you. We need you all the time. Lord, please give us wisdom and guide us continually in our Christian walk. Thank you for everything, Lord. We praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, maaari na po kayong makabalik sa inyong mga puan. Tayo po ba'y pinagpala ngayong gabi? Amen. Of course, salamat po sa ating pong senior pastor, sa ating pong Bishop Freddy De Vega. Kung tutuusin naman po mga kapatid, pwede tayong maglagay po ng preacher po dito. Pwede rin po ako ang mag-preach sa inyo ngayong gabi, pero iba pa rin po talaga pag yung mensahe po galing po sa ating Tatay Bishop. Amen? Iba po talaga yung, alam nyo po, yung wisdom na meron pong binigay ang Panginoon para po sa ating pong bishop. So, patuloy pa rin siya pag-pray, patuloy po yung kanyang mga ministeryo. Of course, nakakapagod po yan, kaya pag-pray pa rin patuloy ang ating pong senior pastor. At this time, tayo na po, naman po ay dadako po sa ating pong pagbibigayan. Tayo na po tayong lahat. Preacher Jonel, please. Amen. Tumako po tayo sa atin pong pagbibigay ng atin pong tithes and offering. But before that, let me read to you ang nakasulat po sa Acts chapter 20, verse 35. Ang sabi po dito, I have shewed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. Tayo po sa mandaling manalangin. Dakilang salamat po sa pagkakataon na kami po ay makakapagbalik po sa inyo na amin pong mga kaloob. Sa pamamagitan po, Panginoon, ito ay mapupurihan po namin, Panginoon, ang inyo pong pangalan. At patuloy niyo po kami pagpalain, Panginoon. In Christ's name I pray. Amen. As we give, let's sing anything that costs me nothing. I cannot come before our righteous holy Lord. Everybody sing. And offer to him worldly things I do not need, and hope he's pleased. For he wants me to give a heart that's truly his, an offering of highest price, a servant to
the Lord can use. And I will not offer anything that costs me nothing. I'll place before Him nothing less than my very best. And if I'm going to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me nothing. Amen. To God be all the glory. At sa ilan po nating pagbabalita, no, this coming Sunday po, meron po tayong baptism. So sa lahat po ng mga candidate for baptism, please prepare. At sila Pastor Nolan ang pwede nyo pong kausapin para po sa ilang pong mga guidance patungkol po doon. Meron po ba tayong mga, wala pong choir practices after the service? Saturday ministries, this coming Saturday, please, if you want to participate in our soul-winning ministry, pwede po kayong makipag-ugnayan po kay Preacher Jonel. Usually po, no, anong oras po tayo pag Saturday? 3 p.m.? 3 p.m. Pupunta po tayo sa iba-iba po natin mga centers at doon po tayo nag-share po ng kaligtasan ng Panginoon. So if you are free pag Saturday, usually naman free naman po ang lahat pag Saturday, sama po tayo at mag-soul win po tayo kasi napaka-importante po ng soul winning. So may mga, hindi lang po yung pangkabataan, may mga adult din po tayong nakakasama po dyan. So kahit madami po yung sumasama po pag Saturday, ang katotohanan po, ilan po yung centers natin, nasa 9 or 10, kulang pa rin po tayo ng tao. So baka kailangan na po kayo din po na mag-participate po Amen. sa araw po na yan. So again, if you want to participate, makipag-ugnayan lang po kayo kay Preacher Jonel. So tayo na po tayo, let's all stand and let's close this in prayer. Tawagin natin yung bagong kasal, no, si Brother Harvey. Amen. At yan ang mag-close ng prayer. Let us pray po. Ama naming Diyos na nasa langit na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Maraming salamat, Panginoon, sa napakinggan po naming preachings. Panginoon, dalangin po namin na lahat po ng aming natutunan, Panginoon, lahat po namin aming napakinggan, naway ito po'y tumatak sa aming mga puso at isipan, Panginoon, naway ma-apply po namin ito sa aming mga buhay. Panginoon, kayo po ang siyang mag-ingat po sa amin, sa aming pagsamantalang paghiwa-hiwalay. Lahat ng ito po ay nilalapit po namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Gabayan po tayo ng Panginoon. I'll see you on Sunday. To God be all the glory. God bless.